Magandang gabi po mga kamulti, mga homeowner. Kapilitan po akong gumawa ng video para sagutin at tanungin yung mga paratang ni Mr. Gakutan yung sa pinakahuli niyang accomplishment report daw yon na sinasabi niya po na diretso na po tayo. Yung sinasabi niya pong ongoing village gate renovation na 3 gate, ayos po yun, wala pong problema doon. Dapat lang siguro na ayusin yun. Pero ang tanong ko, meron ba siya nilabas kung magkano yung kinastos doon? Kung po ang dapat pinaka-importanting maintindihan ng mga homeowner. Yung installation po ng solar cut-eye ng Multinational Avenue, sinabi niya darating. Pero ganun pa man din po, wala siyang sinasabi kung magkano binayad ng multinational. Ang pagkakaalam ko po, nag-canvas kami sa China niya, lumalabas lang yata po yan ng 700 ng isa. Para for the information of the homeowner. Tungkol naman po dun sa sinasabi niyang communication with Congressman Tambunting in Parañaque City Office for Rehabilitation of Surrounding Roads of Flood Control Project, Road Pavement Rehabilitation. Ang pagkakaalam po, panahon pa namin po ito, approve na namin to, galing to sa funding ng allotted kay Congressman Tambunting. Ano po to, pera po ng bayan to, national funds po ang ginagamit dito. At hindi po, at yan po sa pagkakaalam ko ay project ng DPWH yan. So national po ang funding yan para alam at makakatulong po sa atin yan. Pero hindi pwedeng sasabihin ni Gakutan na siya ang nag-facilitate niya in effect. Kasi sabi niya siya nagko-communicate. Pero, so, be at it is, okay po yung project na yan para sa kung hopefully makatulong dito sa pagbawas ng baha dito during rainy season sa multinational. Pero inuulit ko po, hindi po yan siya. Panahon po namin yan, approve na ni Congressman Tambunting, allotted na doon sa funding niya, nagaling po doon sa allotment ng funds niya. Yung renovation marapit po doon sa gymnasium, ewan ko po kung anong purpose na, pero for that purpose, kung tama yung sinasabi niya, for healthcare, hopefully, homeowner ang makinabang yan, hindi yung mga nao. Kasi po, meron po dito sa amin na mga homeowner na supposed to be nagsusumba dyan sa gym, hindi nila pinayagan nung sila nang pumasok. Ayun po, dito sa garahe po namin nagsusaho para po sana sa homeowner, sana po mauna ang homeowner doon sa mga facilities ng multinational village kasi sila po ang gumagastos ng yan, at sila po ang nagpatayo niyan. Wala pong outside of MBH yan. So priority po dapat yan yung mga homeowner. So yan po. Tapos isa pa po, yung pinagbawalan nila, pero yung nakita nyo dyan, ilang araw na, mga grupo ng mga tricycle, doon lahat yung pinagagamit ng gym. I don't know kung nagbabayad po sila ng rent doon sa MBHI. So yan po ang tanong ko kay Mr. Gakutan. Yung sinasabing mga memorandum po na minimislead yung mga ng grupo namin, hindi po kami nagmi-mislead. Lahat po ng nilalagay doon ay totoo. And ang misleading pong ginagawa ni Mr. Gakutan po ang nagmi-mislead na siya ang presidente ng multinational. Paano po magiging presidente yung permanently disqualified na affirm na ng CA? Yung decision ng HAC na nag-disqualify sa kanila permanently, be it elected or as an employee. Hindi na po siya pwede ron. Ngayon, hanggat ang rules po niyan, hanggat hindi po sila nakakakuha ng PRO, executory po lahat yan. Kaya kung ako kay Mr. Gakutan, huwag mo na sabing na nami-mislead, ikaw ang nami-mislead ng sa pag sinasabi mo ikaw ang presidente, permanently disqualified ka nga Paano ka magiging presidente? Doon po naman po sa mga tarpaulin na nag-authorize po ng
Collection of Waters Association sa 69 po. Kami po mga grupo ng homeowner nag-decide na magbayad. Yung kinukuha po namin, diretso, na binabayad nyo, base doon sa meter reading nyo, binabayad po ng direkta sa Maynilad, yung sa account ng Maynilad mismo sa bangko. At may list po yun. Hindi po pwede niya sabihin po na hindi niya i-honor yun. At anyway, pag hindi niya in-honor, ako tulad po, kung hindi niya i-honor, meron naman mga legal na pamamaraan para i-honor nila yon at hindi po tama yung nagbayad ka na sa Maynilad at dahil hindi ka dumaan sa kanila ay hindi nila i-honor yon. Hindi po, wala pong alam sa legality po, sa tingin ko yung illegal yun. Unang-una, yung sinasabi nila, wala po ako nakikita o maipakita ang Maynilad o yung previous administration kasama na si Mr. Gakutan kung merong kontrata ang Maynilad tsaka ang MBCI na sila ang kolektor ng magbabayad. Wala po ako nakikita. Yung po ang sa mga susunod na hihingin namin sa Maynilad. Ngayon, kung si Mr. Gakutan meron siyang kontrata between Maynilad and MBCI, pakilabas mo Mr. Gakutan para malaman natin kung ano yung talagang status ng Maynilad dito. Kasi sinasabi mo at sinasabi rin ni Maynilad na as much as possible gusto nila makipag-deal, so nagbabasa ng bulk meter. Pero hindi rin po nila inaalis o mapipigilan kung magbabayad ang individual ng bayad sa account ng Maynilad. Madali naman po yung accounting yan kasi individual naman yung payment nakikita man yung payment doon, di bibigay po. Ano po bang diferensya nun? Anong diferensya nung sa kanila nagbayad at dito nire-remit sa Maynilad? Wala pong diferensya yan. Ang importante, mabayaran natin yung ng Maynilad. Going to that po, binanggit pa yung pangalan ko, doon po sa yung sinasabi nilang naka-freeze na pera na pambayad sa Maynilad, na naka-freeze sa China Bank, na kailangan po meron kami ng yung po siya po ang nagpa-freeze noon. Binayad po natin yun. In fact, binayaran ko na ng cheque yun. Nireject ng mga dahil sinasabi nila, pinahold ni Mr. Gakutan yung payment. Ngayon po, kung sinasabi niyang doon sa kwenta niya po, sinasabi niyang 9 million o whatever na utang na yung pera po sa Maynilad, sa China Bank, at saka sa enough po yun. Ang pinagtataka ko, kung sinasabi niya na sila na pumasok, bakit lumalaki po yung utang? Ibig sabihin, yung collection nila, baka hindi nila nire-remit lahat o kulang ang nagbabayad o hindi sa nagbabayad sa kanila. Yun po ang ang katotohanan niyan. Hindi yung sinasabi ni Mr. Gakutan na nagbayad na silang January pero hindi binibigay ang detalya kung paano nakabayad ng paano po sila nangongolekta, paano po binabayad, nire-remit sa Maynilad. Ngayon, meron siyang, so yun po ang yun po ang tungkol sa issue ng Maynilad na yan. Ang tanong ko sa kanya, sabi niya, nung may iniwanan kami utang, almost 9 million base doon sa niya. Yung pera po sa China Bank, halos 9 million Kasama pa yung kinuha sa binayad doon sa galing sa BDO. Ngayon, ang tinatanong ko, Mr., bakit lumalaki ang utang? Dapat hindi lumalaki ang utang kung talagang binabayad nyo yung kung nakukolekta nyo sa tubig para sa diretso sa Maynilad. Kami po, checkin nyo yung nagbayad sa Timothy, binayad po namin ng diretso sa Maynilad. Meron po kami lahat ng pangalan, may resibo po ang bangko sa account ng Maynilad. Yan po ang katotohanan yan. Hindi po niya lahat kasi sinasabi sa homeowner kung ano yung inner side na niyan. Ngayon, may mga tanong po ako sa kanila na ito na nagulat na lang ako. May mga ng construction na tumuloy ngayon na hindi na dapat magbayad na right of way sa multinational. Kasi hindi po siya part ng multinational. Pero tumutuloy ang construction, wala naman po sila nire-report.
yun po ang kailangan tingnan natin. Isa na po dyan yung, kasi nung panahon pa namin yan, yung ginagawa po ngayon dyan sa may Thomas tsaka Timothy along Multinational Avenue. Yan po ang hindi ko, yan po, as far as, in fact, sumulat pa yung lawyer sa amin nila na hindi sila pwedeng singilin ng kahit anong, na yung tinatama kasi sinisingil po ng maintenance fee kasi hindi naman sila multinational. So, nung sinabi, kung hindi kayo multinational, dapat magbayad kayo na right of way. Yan po ang tapos meron pa po, alam ko yung Simon, free access na po. Yung sa dulo nung, kung galing kayo sa clubhouse, kakanan kayo ng multinational. Kakanan kayo ng Timothy, Simon pala. Tapos open na po yun, hanggang doon na sa dulo yun, free access na po yun. Hindi po multinational yung pakatapos ng John Street, lagpas nun. Hindi na po multinational yun. Bakit pinadadaan doon ang mga tao? Sino ba may-ari ng mga lupa doon sa loob? So dapat po magbayad sila ng right of way kasi tayo po ang nagme-maintain. Pera po ng homeowners ang ginagamit na maintenance para sa mga kalye natin. So yun po ang tanong ko po kay Mr. Gakuta na sinasabi niya yung tungkol dyan sa Maynilad na yan. Madali lang po yan kung gusto niya. Anyway, yung panahon pa niya, nung 2017 pa po yata, o 2019, na hindi siya naglabas ng FS hanggang 2022. Ngayon, kung gusto niya po, kung talagang clean siya, na sinasabi niya ganito, magpa-audit po siya. Ako po, magpapa-audit din. Kasi ako, naglabas ako ng FS mula 2023 hanggang yung term ko. Ngayon, supposed to be yung 2024, kaso tinake over po nila. Yan po ang hamon ko kay Mr. Gakuta. Magpa-audit ka mula nung term mo, magpapa-audit ako. Kung may kulang, abunuhan natin, abunuhan mo rin yung sayo. Na wala pong diferensya sa akin yun. At hindi po multinational ang hanap buhay ko. At any rate, yung pong mga direct payment, wala akong alam na pinagbabawal ang Maynila dyan. In fact, dapat nga, sabi ko nga, yung Maynilad, tsaka dapat meron silang official contract with the MBHAI. Ngayon, yung binanggit po niya ng yung pag-direct connect natin, tinatrabaho niya na daw yan. Matagal na nilang tinatrabaho yan. Matagal na po siyang nakaupo dyan eh. O, tama po. Kung talagang trinabaho nila nung araw yan, matagal na po sana. Ngayon, yung sinasabi niya pong NRW, I think, ang ibig sabihin nun, non-revenue water. Bago tanggapin ng Maynila. Normal po yun. Kasi kung kukunin na Maynila dyan, kailangan walang losses from going to the individual meter. Yung kinabit, yun po yung tubong kinabit ng multinational. So, sabihin tawag namin doon sa system loss po yun. Pero madali naman po hanapin yun eh. Kasi doon lang sa payment ng Maynilad, per piece po eh. O, sa experience po namin, yung sa 1, 3, and 4 that time, konti lang po ang losses doon. I think less than something. Chinik po na, ang malaki po ang losses yung phase 2 sa pagkakaalam ko noon. Kasi makikita niyo ibang individual, ibang billing ng 1, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Sa phase 2 po ang pinakamalaki ang losses. I think kung natatandaan ko that time, nung kinausap po si Mr. Marquez, ang kumbaga kasi ang billing na Maynila is 3 million. Pinakokolekta lang po ng sa homeowner less than short po ng halos 700 to 800,000. So anong ibig sabihin po noon? It's either sira ang tubo mo, which I think I doubt kasi kung may sira naman, lilitaw kagad yan. Ang tingin ko po, maraming illegal connection na dapat yun ang yun isa po yung siguro sa mga kinagalit nung sa akin ng mga ibang dyan kasi hindi pwedeng hindi ka magbabayad. Ako nga mismo nagbabayad araw-araw religiously kahit chicken yung bayad ko.
Tsaka during our time, hindi po kami nagkaroon ng delay ng bayad sa Maynilad. Full. Binabayaran po namin yan, may surplus pa tayo. Pero not until nung dinestabilize na naman dito. At the same time, pina-freeze yung account. So, yan po yung kasagutan ko dun sa mga sinasabi ni Mr. Gakutan. Wala pong fake na mga letters. Ang fake po, yung pinagpapanggap siyang, despite of the PDQ, na siya raw ang presidente. Ngayon, anyway, meron namang, we are looking for some legal action. Kasi po yung, hindi niya mailabas yung mga dokumento ng eleksyon niya. Anyway, nakakuha na kami noong 2024, wala silang ma-submit na papeles na kulang. But we are preparing for all those, hopefully, makita namin yun at we can file some legal action doon sa mga nangyari na yan. So, we will inform the homeowner. Nasa sa homeowner, nasa sa inyo rin po ang final decision. Kayo na po ang magmasid. Makakasabi po diyan, yung mga harassment sa tubig po na pinuputulan, wala po silang karapatan mamutol dyan. Especially kung bayad kayo, especially sa Maynila na supplier, which is the utility company. Wala pong kontrata ako nakikita between Maynilad and MBHI na si Maynilad, si MBHI lang pwede magbayad. Mautusan maningil o magbayad si MBHI as a bulk meter. Wala po ako nakikitang kontrata hanggang ngayon. So, wag po kayo mag-alala. Kung meron po, inform nyo kami, then we'll see what legal action we can take. Pero ngayon, nagpe-prepara po kami dyan sa mga harassment sa tubig na yan. We would involve Maynilad, I think, eventually. Salamat po.